Karma, ang buhay ni Eddie Salvatore, Episode 12. Paglabas ni Viviana ng banyo ay agad siyang nagsuot ng roba at lumabas ng kwarto. Wala na siyang suot ng kahit anong damit pang loob. Dumiretso siya sa kwarto ni Eddie. Subalit, napahinto siya sa may pintuan. Iniisip kung kakatok siya o susungkitin uli ang seradura ng pinto. Naisip niya rin na baka may malaglag na naman sa kanyang ulo. Paghawak niya ng seradura ay kusang bumukas ang pinto. Dahan-dahan niya itong itinulak. Wala pala kasing tao sa loob. Tiningnan niya ang bisikleta ni Eddie. Wala rin ito. Gigil na napasigaw si Viviana dahil nabitin na naman siya. Nanggagalaiti siyang bumalik sa kwarto at inis na ibinalibag ang mga unan. Samantala, basang-basa na rin si Eddie sa tubig ulan habang patuloy sa pagpadyak ng bisikleta. Narinig niyang kausap ni Merle si Viviana at pinapauwi ang katulong sa sariling bahay nito. Nagduda siya na may masamang balak sa kanya ang babae. Nagulat pa si Pasiano nang dumating sa dampa ang binatilyo. Eddie, bakit ka napasugod? Ang lakas ng hangin at ulan. Gusto mo bang magkasakit? Tay, naisip ko kasi na baka umapaw ang palaisdaan sa lakas ng ulan. Katwira ni Eddie. Pero ang totoo ay wala naman siyang pakialam kung masira man ang hanap buhay ng mag-anak na Salvatore. Wala tayong magagawa para pigilan ang ulan. Magbihis ka na agad. Baka ubuhin ka pa. Wika ni Pasiano. Opo, tay. Nakangisi habang nagbibihis si Eddie. Akala siguro ni Viviana ay hindi siya handa sa masamang plano nito. Mukhang may naiisip kang masaya puna ni Pasiano na nakamasid pala sa binatilyo. Nawala ang ngiti sa mukha ni Eddie. Wala po, tay. Hindi umuwi ng mansyon si Eddie ng ilang araw. Alam niya kung anong araw ang balik ni Santiago mula sa pagbiyahe at yun din ang araw na balak niyang umuwi. Subalit pagbalik niya ng mansyon ay naroon na si Santiago. Naku Eddie, bakit ngayon ka lang? Hinahanap ka ni Senyorito Santiago. Galit na galit. Pabulong na wika ni Merle. Eduardo! Sumisigaw si Santiago habang papalapit sa binatilyo. Tarantado! Mag-asawang sampal ang dumapo sa mga pisngi ni Eddie. Kapag wala pala ako, naglalakwat tsaka iniiwanan mo ang trabaho mo rito? Dinuro-duro ni Santiago ang sentido ng binatilyo. Santi, hayaan mo na. Bata pa yan. Wika ni Viviana. Pinigil nito ang mga braso ng asawa. Ang tono ay may malasakit pero ang kislap ng mga mata ay may galit. Ayokong malalaman na hindi ka umuwi rito. Magtatrabaho ka pa rin sa loob ng mansyon. Pagkatapos mo sa palaisdaan, ilagay mo yan sa kukote mo. Muling dinuro ni Santiago ang sentido ng binatilyo. Tama na, honey. Bayaan mo. Babantayan ko si Eddie. Wika ni Viviana. Malambing na hinimas-himas nito ang dibdib ng asawa. Inakbayan ni Santiago si Viviana. Nagpapahiwatig ang kanyang asawa na may dapat siyang punuan sa ilang araw niyang pagkawala. Tara na nga sa kwarto, honey. Pilyong wika nito. Tumalikod at umirap si Merle nang umalis ang mag-asawa. Lihim din niyang kinikimkim ang pagkainis sa mga Salvatore. Hinarap niya ang walang kibo na binatilyo. Kawawa ka naman, lagi ka na lang sinasaktan. Naaawang wika niya. Naupo si Eddie sa kanyang higaan habang dinadampian ng basang bimpo ang namumula niyang pisngi.
Matigas ang kanyang mga panga at matalim ang mga titig. Madadamay si Viviana sa kanyang paghihiganti. Mas dumami pa ang trabaho ni Eddie. Iniutos sa kanya ni Santiago ang paglilinis ng buong paligid ng mansyon at paglilinis ng mga sasakyan. 3 ang sasakyan sa garahe. Ang Volkswagen ni Gerardo, ang Mustang ni Santiago, at ang Lincoln Continental ni Don Ricardo na hindi na nagagamit. 10:00 na ng gabi pero nasa garahe pa si Eddie para linisin ang mga sasakyan. Inuna niyang nilinis ang sasakyan ni Gerardo at Santiago dahil madalas gamitin ang mga ito. Isinunod niya ang sasakyan ng namayapang Don Ricardo. Subalit nagulat siya nang biglang pagbukas ng pintuan sa likurang bahagi ng sasakyan. Lumabas si Viviana mula rito at pilit siyang pinapapasok sa loob ng sasakyan. "Sumunod ka at tumahimik kung ayaw mong sumigaw ako," banta ni Viviana. Malakas na itinulak nito ang binatilyo papasok ng sasakyan. Napilitang sumunod ang binatilyo. Itinulak pa siya ni Viviana papasok at isinarado nito ang pinto ng sasakyan. "Senyorita, ano pong kailangan mo? Baka makita tayo ni Senyorito Santi." "Makinig ka, Eddie. Walang mangyayari sa'yo kung susunod ka sa gusto ko." Nagliliyab ang mga mata ni Viviana sa pagnanasa. Natulala si Eddie sa kapusukan ni Viviana. Ngunit sa kanyang murang katawan ay nabuhay ang isang sensasyon. Isang uri ng pakiramdam na kahit ayaw ng isip niya ay gusto naman ng katawan niya. Ilang minutong nagpakasasa si Viviana sa murang katawan ni Eddie. Pagkatapos ay nagwika ito ng may pagbabanta. "Sikreto lang natin ito, Eddie. Huwag kang magsusumbong kahit kanino kung ayaw mong sabihin ko kay Santi na pinilit mo ako." Pagkawika ay umalis na ang babae. Wala sa ginagawang paglilinis ng sasakyan ang isip ni Eddie. Ganun ba talaga ang mga mayayaman? Ang tingin sa katulad niyang mahirap ay laruan at alipin sa lahat ng bagay. Tanong ng isip niya. Pero hindi siya papayag. Ipapatikim niya sa pamilya ni Doña Consuelo ang ganti ng isang api. Darating ang panahon na magiging makapangyarihan din siya. Ang nangyari sa kanila ni Viviana ay hindi na nagawang ikwento ng binatilyo kay Pasiano. Madalas niyang ibida sa matanda na kahit hindi siya nakapag-enroll sa high school, ay alam naman niyang aralin ang mga kaalaman na gusto niyang matutunan. Malawak ang hardin ng Salvatore Mansion. Karugtong ng magandang hardin ito ay ang malawak na damuhan patungong gilid ng lawa. Mataas na ang mga damo kaya ipinapatabas na sa kanya ni Santiago. Sinasadya talagang pahirapan siya ng kanyang kapatid sa ama. Kapatid na kahit kailan ay hindi siya kinilala bilang kapatid. Samantala, sa loob ng mansyon, "Honey, aalis ka?" Malambing na nakayakap si Viviana kay Santiago. "Oo, magkikita kami ng dati kong kaklase. May business proposal daw sa akin," sagot ni Santiago habang nagbibihis. "Okay, ingat sa pagmamaneho." Isang mapagkunwaring halik ang iginawad ni Viviana kay Santiago. Pero ang totoo ay nagbubunyi ang kanyang kalooban. "Si Eddie nga pala, bantayan mo. Baka kung tumakas na naman yon," wika ni Santiago. "Huwag kang mag-alala. Isusumbong ko sa'yo pag may ginawang kalokohan," sagot ni Viviana. Masigit siyang natuwa sa tinura ni Santiago. May pahintulot na siya ni Santiago na bantayan si Eddie. Bantayan at salakayin.
nagbubunyi ang marumi niyang isip. Inihatid pa niya ang asawa hanggang sa sasakyan. Samantala, tumigil sa pagtabas ng mga damo si Eddie at naupo muna siya sa silong ng isang puno. Pinagpapawisan na siya dahil sa init ng araw. Hinamad niya ang t-shirt at dumako ang paningin sa lawa. Ang lawa na may masamang alaala sa kanya. Ang lawa kung saan itinapon ang bangkay ng kanyang ina. Nangalit ang kanyang mga bagang at ipinikit ang mga mata. Kung sino man sa mga miyembro ng Salvatore ang may kagagawan, ay pagbabayarin niya. "Hi Eddie, my baby!" Napatayo si Eddie. Nasa likuran niya si Viviana. Nakasuot ito ng malaking sombrero at maluwang na maiksing damit na inililipad pa ng malakas na hangin. Kitang-kita niya na walang suot na panloob si Viviana. "Ano po ang kailangan niyo, senyorita?" Tatalikod na sana ang binatilyo, ngunit dinakma ni Viviana ang kanyang braso. "Baby Eddie, don't worry. Sundin mo lang ako, ligtas ka kay Santi." Biglang hinatak ni Viviana pabagsak sa damuhan ang binatilyo. Sabik na sabik ako sa iyo, Eddie. Nakakabaliw ka. Kahit si Santi ang kasiping ko, ay ikaw ang laman ng isip ko. Parang may sapi ng masamang espiritu si Viviana habang kumukubabaw ito sa binatilyo. "Senyorita, wag po." Nagpumigla si Eddie sa hawak ni Viviana. "Kapag hindi mo ako sinunod, sasabihin ko kay Santi na pinagsamantalahan mo ako." Madiing wika ni Viviana. Kinuyumos niya ng halik ang mga labi ng binatilyo. Hindi nakapalag si Eddie kahit kaya niyang itulak ang babae. Natakot siya sa banta nito at makakasira ito ng mga plano niya. Nakalimutan na rin ni Eddie ang paligid. Sa gitna ng tirik na araw ay dalawang katawan ang magkasugpong at hindi na alintana ang buong paligid. Ilang minuto ang lumipas ay lupaypay na bumagsak si Viviana sa dibdib ni Eddie. "Eddie, tumakas tayo. Pumunta tayo ng Maynila." Hindi kumibo ang pagod na binatilyo. Nanlilisik ang mga mata niya sa galit. Hindi siya aalis ng Casa Salvatore nang hindi tapos ang kanyang misyon. At kasama na sa misyon si Viviana. Ang kanyang pagnanasa ay may kasama ng galit. Galit sa katulad ni Viviana na sinasamantala ang kanyang kahinaan. Umalis na si Viviana nang walang marinig na sagot mula kay Eddie. Nakatitig si Eddie sa kawalan. Ano ang nangyayari sa kanya? Napasabunot siya sa sariling buhok. Ano ang magiging epekto ng pang-aabuso ni Viviana kay Eddie? Abangan sa susunod na mga kabanata.